Nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin, real time, awake, alive, and aware. Kasi po, kung may digmaan doon, abot na hanggang Dubai, kung saan ang mga Pilipino ay nandoon nagtatrabaho, kailangan na pong Pangulo natin ay nandito sa ating bansa, hindi nasa ibang bansa. At para po maniwala ako na may commander-in-chief talaga ito si General Browner. Dahil doon sa conference niya, hindi ko naman nakita si BBM eh. Well, I have not really seen his press con. I was just told, and I can look it up later. Wala si BBM. Gusto ko makita si BBM kasama si General Browner, real time, to assure us na okay lang po tayo. Sabi ni BBM, may 60 days tayo na imbak na oil reserve. Pag lumala po ng 60 days ang digmaan, ewan ko na po. Gusto ko malaman sa kanya, saan mo kukunin? Kasi sa ngayon, wala na nga mga trabaho ang tao dahil walang bagong negosyo. Kung tumaas pa ang oil ng katakot-takot, tumaas pa. At hindi lang tumaas, kung wala ng supply, paano? Di tigil na mga negosyo, tigil factory, tigil ang transportation. Kalahati po sa Pilipino ay nakakaranas na po ng gutom ayon sa survey. This may be the downfall of BBM's administration if he does not handle this very well. Greet po sa akin ang mga may pamilya dyan sa Dubai. At ako din po, nangangamusta sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Walang nasaktan sa ating mga Pilipino dyan. At kasama na ang United Arab Emirates. Nakita po namin sarado ang airport kaya hindi po kayo makauwi. Ang border din ng Turkey ay congested na. At nakita ko yung yung report ng mga Facebook, si Eloy Bugris, kasi Ilongga yan, pina-follow ko siya. Nakikita ko yung iba pinapakita yung view sa mga condominium nila na mayroon namang activity, may mga sasakyan naman sa gumagalaw sa highway. Pero syempre days ago nagsimula na po silang mamili ng mga pagkain sa groceries at hindi po natin alam kung hanggang kailan itong digmaan ng Iran versus Israel and US. At kung hindi po natin alam kung hanggang kailan, dahil hindi naman po susurrender agad ang Iran. In fact, that's why binomba niya yung Dubai, yung airport, binomba niya yung ng Iran ang US Embassy sa Dubai. At nag-exchange na sila, nagtitirahan sila ng mga missiles ng Israel. At kahit sa Dubai at sa United Arab Emirates ay tinitira ng missiles ng Iran. Ang kabutihang palad lang po dahil sa ready naman dahil mga mayayaman naman po silang mga bansa. Ready naman po yung United Arab Emirates sa mga ganitong digmaan na missile attacks. Meron silang tinatawag na Iron Dome. Yung Iron Dome ay kaya nga dome po yung tawag doon kasi kino-cover niya yung bansa o land air space
nung United Arab Emirates at ng Dubai. Yung Iron Dome na po yan din po yung ginagamit ng Israel. At ng Taiwan meron din yan. Kaya ang Taiwan meron yan kasi they're always feeling under siege or threat by China. Pagkaalam ko nung pumunta ako doon ng eleksyon nila, yan makikita nyo po sa screen, no? Yung mga missiles na nilo-launch, yan galing sa mga bases ng Iran from strategic points. Yun pong Iron Dome na yan po yung bumili rin ang Taiwan yan dahil sa kanilang takot silang i-attack sila ng China. Halos di pa lang po sila ilang kilometro lang po ang Taiwan sa China. So ang nakita kong data, it's around nung punta ako sa Taiwan, it was around $1 billion. So let's say i-double pa natin yung $1 billion, magiging 100 billion pesos. Abay, kung hindi naman po ninakaw ng mga magnanakaw na politiko dito sa ating bansa at mga DPWH at officials na yan, sa 1.9 trillion na flood control projects na binulsa nila yung grabe talaga, sakit ng loob ko dyan. Nakabili na kayo ng Iron Dome na yan. Tapos sasabihin sa atin ng ating armed forces na ready na sila. World class na ang Philippine Armed Forces. Kaya ayan, tingnan niyo po sa screen, kung may TV po kayo diyan, internet. Yan, makikita natin yan yung mga naglo-launch sila ng missile strikes. And siyempre, inabot nila ang Dubai at ang UAE kasi, Iran is in the Middle East, hindi ba? Ang Iran po, ayan po ang dating Persian Empire. Alala niyo po? Yung Persia. Naalala niyo po yung sine na Sparta 300? Yun. Yan yung Persian ruler ay natak niya yung mga Spartans, di ba? Yan. The Persian Empire. Ngayon po, ang tawag dyan ay Iran. Now, maalala ninyo, alam niyo naman ito ang Israel at US, lagi po ang magkakabit yan. Hindi lamang po dahil sa trade at economic reasons, tsaka IT. Nako, the best kaya ang Israel sa IT. Hindi lamang po doon, kung hindi, napakarami pong taga-Israel ang mga ninuno at mismong mga industrialist dyan at malalaking negosyante. Lalo na sa kalakalan ng diamonds, yung mga Jews ng Israel. Malaki ho silang donor sa mga eleksyon dyan sa Amerika. Kaya talaga pong ang interest ng Amerika at Israel ay kakambal. At kaya itong away na ito, digmaang ito, nagsimula talaga ito ng Israel, inattack na po niya ang Iran. Kasi ang dahilan ng Israel na ang Iran ay merong nuclear weapons enrichment program na pag nabuo niya ito ay talagang pupulbusin niya ang Israel. Kaya po inunahan na ng Israel. Pero 'di ba ito lang March nangyari ito, 2026. Pero noon pang 2025 ay may mga skirmishes na ito. Nagsisimula na po yung alitan. Kaya to stop Iran, sabi ng Israel at US, from continuing with its weapons enrichment program, ay inunahan na po nilang inattack ang Iran. Kaya
Ang Iran naman po, dahil syempre may kakayahan din siya, nag-strike back. Ang mga embassy ng Amerika, ayan, inaabot sa Dubai. Kaya po umabot tayo mga Pilipino ay may concern dyan at we are worried dahil po mahigit po 1,000 yata, no? Almost 1,000, a little more than 1,000 ang ating OFWs dyan sa Middle East kasama na ang Dubai. Ayan, kung titingnan po ninyo yung mapa ng Iran, andyan po, katabi niyang Iraq. Dati po noong 1980 to 1988, nag-Iran-Iraq War din, di ba? 8 years yung digmaan na yon. Itong digmaan ngayon, di natin alam kung hanggang saan, hanggang kailan. Ayong katabi ng Iran ay Kuwait. Marami pong Pilipino sa Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, at Dubai. Kaya po, simula pa lamang ay tinatanong ko na, ano na ba BBM? Ano ba ang sa 4 billion mo na ang daming Pilipino, Qatar, Oman, ang daming Pilipino diyan. Hanggang Jordan, maraming Pilipino, Israel nga, 'di ba, yung namatayan tayo ng isang caregiver ay nagtatrabaho siya doon sa Israel. Tinamaan ng shrapnel, 'di ba? Pumunta po ako sa Israel, ang daming Pilipinong caregivers. And remember that Israel has named the Philippines as a most favored nation kasi po nung 'di ba sila ay ng World War II at sila ay nag-evacuate na yung mga Jews sa galing Germany at Europe at hindi naman sila tinanggap ng Amerika. Yung atin pong pangulo ng Commonwealth nung nasa under American pa tayo na bilang Commonwealth, si Presidente Quezon ang nanguna na tatanggapin natin ang mga Jews galing sa Europe. Kaya po, most favored nation clause ang Pilipinas. Nandyan po sa mga museum nila. At hanggang ngayon ay maraming scholars na binibigay scholarship ang Israel sa mga Filipino scholars. Lalo na po sa soil technology or soil engineering. Ang galing-galing po nilang mag-farming doon kahit nasa desert sila. Marami po tayong estudyante sa ganyang science. So, ito pong digmaan ng Israel at Iran ay hindi po pwedeng hindi sumama ang US. Kasi, alam niyo naman itong si Trump, di ba? Gusto niya nga, kunin ang Greenland Kasi wala naman daw may-ari yung Greenland, sabi niya. Sabi niya, may mga Amerikano din kami diyan na nag-occupy kung occupation lamang ang ground ng pag-angkin sa Greenland. Yan. Kaya ang ginawa ng Greenland, nagtawag ng mga allies niya at naglagay sila ng mga armed forces nila doon para hindi sila ma-attack ng Amerika. Kaya diplomacy ho ang sagot diyan. Ang problema po dito sa Iran versus Israel, US at tayo na dadamay ay lampas na po yata sa diplomacy kasi nag-aatakihan na ng mga missiles. Pero the United Nations of course can step in. Pero nga, bear in mind that the Iran-Iraq War lasted for 8 years from 1980 to 1988. Ang tinatanong ko po sa Facebook ko, BBM, ano na? May 4 billion ka na intelligence fund. Hindi mo man lang alam sa mga ihip ng hangin na mag-aatake na ang Israel sa Iran? Ang tagal na niyan. Kumbaga there were already clear signs of an armed conflict. Nag-attack lang ang Israel sa Iran. Ito lang March. Pero 5 months ago, nandyan na yung conflict. Ba't hindi mo alam yan, BBM? 4 billion naman yung intel fund mo. Hindi ba may nakastation kang mga military attaches? In the Middle East, in America,
Bakit hindi mo alam yan? Tapos report mo lang sa amin na we will begin repatriation. Tapos the next day, sabi naman ni BBM, hindi pala tayo doon kasi sarado ng mga airport, walang eroplano. Natural, airstrike nga. Sarado mga eroplano. Siguro dapat ipadala mo na lang doon yung mga may walis. Ewan ko ba, BBM? Kung bakit kasi ikaw ang commander-in-chief ng armed forces, pero wala ka, hindi ka talaga marunong Hindi ka talaga marunong sa crisis Lalo na ngayon, dinudugo yung bituka mo. Lagi ka sigurong tulog, BBM. Gising-gising naman po, Presidente. Yan po, naku. Ang layo kaya itong mga military, minention daw yung pangalan ko dun sa press con. Aba, napakasikat ko naman, General Browner. At ako'y nami-mention nyo sa inyong press conference. By the way, ladies and gentlemen, we tried to reach General Browner para po maging guest natin dito para hindi po yung sabihin niya nililibak siya ni Attorney Guanzon. Dahil hindi ako nagkakamali, yung General Browner na ito ay anak ito ng dating General Browner na taga Cadiz. Doon mismo, sa barangay kung saan may mga asyenda kami, sa barangay Mabini. Kung hindi ako nagkakamali, anak ito ng General Browner. Kung gano'n, magkababayan kami ng ama niya. So in good faith, pinatawagan po natin pero cannot be reached. To General Browner, sir, it will be an honor for us if you can join me this afternoon at 1:30 here in Net 25 to talk about this armed conflict, and you can explain to the people the readiness of the armed forces. So habang in-expect natin sa ating paanyaya, si General Browner will continue our talk about the situation of this Iran versus Israel-US war and how it affects us, the Filipinos abroad, overseas Filipinos, Filipino workers. So, ang na-mention daw doon na ang layo naman daw ng Iran sa Pilipinas. Hindi naman maabot ng missile yun dito sa atin. Hindi nga po. Sino ba ng tangang nagsabi na aabot yung isa? Sino po yung tanga na nagsabi na aabot po ang missile ng Iran dito sa sa Clark Air Base? Alam nyo kasi ang lesson of history, that after Japan bombed Pearl Harbor, the day after, Japan bombed Clark Air Base. So in other words, because we were then a Commonwealth of the United States and nandyan may mga American bases, sa pangalawang atake ng Japan, 1941. Nauna lang ang Pearl Harbor, isang araw. The following day, binomba ang Clark Air Base. Do you know that the Philippines lost 1/5 of our population? 1/5 po ng mga Pilipino ang namatay sa digmaan na yan, pangalawang World War. Kaya saludo po tayo sa lahat po ng veterano ng World War II. Kasama na po dyan ang ating mga lolo at mga ama. Kasama po dyan ang aking ama, si Judge Sixto Rojas Guanzon, who was then only 17 years old. He was a private in the intelligence unit of the guerrillas in Kabangkalan, Negros Occidental. Binayoneta po siya, hinuli siya ng mga Hapon sa bayan nung bumaba siya.
Pero obviously, buhay naman yung tatay ko. Katapos ng digmaan, pumuntang Silliman University and became the first summa cum laude of Silliman University in 1950. Sixto Rojas Guanzon. Kaya po yung mga Veterans Bank, sana po ay suportahan natin dahil dyan po ang ating mga veterano ay nagbabangko at baka may mga shares of stocks pa po mga veterano nyo dyan. Ngayon, ayaw natin na madamay tayo dyan sa mga digmaan uli. Di ba? Hindi lang yung nangamatay yung mga kaanak natin, kundi yung kahirapan, tsaka yung panggahasa ng mga Pilipina, panggahasa ng mga Hapon at mga sundalo nilang Koreano. Nung araw po, ang giyera o digmaan ay man to man. Hindi po ba? Kasi on land. Until America recruited German scientists, created the atom bomb. Oppenheimer and company created the atom bomb, and to stop the war once and for all, airplanes of the U.S. Air Force, one of them named Enola Gay, dropped atom bombs in Japan. Hanggang ngayon po, masakit pa yan isipin. Kahit po hindi po tayo Hapon, na yung digmaan ay nangamatay din sila. Diba? Kaya ito pong US, Israel versus Iran. Ano po ang consequence nito sa ating mga kababayan at sa ating bayan? Yan po, yung OFWs natin ngayon na nagsisisigaw sa Facebook nila na paano ba kami matulungan dito ng aming gobyerno? Yung embassy nga ng Amerika binomba Siguro nagsara din ng embassy. Saka paano naman po kaya pang bili ng grocery doon? 'Di ba? Dapat mag-stock up sila kung may pera sila, 'di ba? Kung may laman yung mga bank account nila, alam niyo naman doon na halos bawat sweldo lang nagkakapera. Wala namang padala si BBM, 'di ba? Alam naman niya na mangyayari ito. React lang siya React lang siya, hindi siya nag-prepare. Hindi man natin alam na kung nasaan si BBM ngayon di ba? Basta lang nag-report siya sa TV, but we don't even know where our president is. You know, in times of crisis, dapat yung presidente natin nandito, wala sa New York. Kung nasa New York siya, hindi na po siya makaalis doon. Kaya we want to see Bongbong Marcos real time. Is he in the Philippines? Show him to us. Because in times of crisis, our president must be here in our country to assure us. Ito namang armed forces na nag-press con sila, sinabi nila na General Browner na inutos ni Presidente Bongbong na maganda ang armed forces na pag may digmaan ay makakalaban tayo ang armed forces ng 30 days to 60 days ba yun sabi niya? Alam nyo, General Browner, kaya ko kayo iniimbita dito kasi para ma-explain nyo yan and to assure the people that you are ready to protect us and defend our country. Pero sa labas po kasi ngayon, the way you deliver that message, lalo naman po kaming na-anxiety niyan. Kasi ang alam ko, ang mga digmaan po ngayon ay hindi na po man-to-man combat. Mali na ngayong man-to-man kasi ang dami na hong babae sa army ngayon. Kasi high-tech na ngayon ang digmaan, di ba? Nakikita nyo yung mga sa Amerika, maraming babae.
Mga ano yun sila, mga mathematician, mga technology experts, kasi yung paghanap ng target tsaka paglagay ng mga coordinates para tirahin ng mga missile, nasa computer po yun. Nung araw, hindi pwedeng babae doon, siyempre, di ba? Bigat-bigat nga ng rifle na yan. Eh. Hindi po, nakikita niyo po yung mga officers na babae sa Amerika at sa Europe. Ang bit-bit po, may baril pero may laptop. Yan ang pong digmaan ngayon. Hindi na po tao sa tao. Missile na po. Eh, paano naman po tayo? May missile ba tayo? May mga ano ba tayo? Iron Dome para kontra anti-missile na defense system. Actually, yung Iron Dome na yan, yan yung pag inattack tayo ng mga missile, di ba? Yan po yung nagfa-fire din yan ng mga ng mga missile din para banggain yung mga missile. Kaya kita nyo doon sa United Arab Emirates yata, out of 150 plus missiles, 13 lang yung bumagsak sa lupa. May patay din sila, pero na-minimize. Yan po ang Dubai, meron din Iron Dome. Ang Taiwan, meron din pong Iron Dome. Ang Pilipinas, ano bang meron tayo, General Browner? Kasi kung tao lang, meron tayo, mas marami naman pong hari nawa hindi po mangyari ito sa atin. Pero sigurado na po, tataas ang krudo. Tataas po ang presyo ng gasolina at krudo, diesel. Sabi ni Bongbong, meron siyang reserve ng oil for 60 days. Eh, Mr. President, yun nga ang Iran-Iraq war lasted for 8 years. Ito pa, na Iran versus Israel. At saka ang Iran, ang dami ng allies, di ba? At sino bang allies ng Iran? Russia. Kasi source of oil siya ng Russia. Source of oil din siya ng China. Pero worldwide, ang pinoproduce ng oil ng Iran is estimated at 3% to 5% of the world supply. Pero kahit na, siya yung kung siya yung kumbaga, kung yun ang trading partners niya, nakakommit na yung oil niya doon sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila mababahala na mauubusan sila. Kasi biggest trading partner po ng Iran ay China. Ulitin ko po, ang biggest trading partner ng Iran ay China. Hindi naman po talaga aabot dito ang missile ng Iran. Pero ang biggest trading partner niya ay China. Palagay ko naman, hindi naman magigera ang China para lang sa oil ng Iran. Dahil marami din siyang source of oil sa kanya. Sa sarili niyang lupa, kaya ngayon nga, di ba? Marami na silang minerals na mga bagong minerals na discovered nila. Hindi po. Pero, sa tingin ko, the route ng China dito is, this should be diplomatic. There should be a diplomatic solution. Never naman po nang attack ang China ng kanyang neighbors. Naalala nyo ba nung World War II? Sino ba una nag-attack? Germany attacked Poland first in 1939. The Jews were there because it was very near Germany. But Japan attacked in Asia, attacked Nanking first in 1939. Japan attacked China first. That's why you read that book, The Rape of Nanking. Yan yung pati mga bata na infants pinagbabayoneta
ng Japanese Imperial Army. Part yan ng studies namin sa comfort women issue na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolve in an official capacity ng Japan na siyempre hindi na inamin ng Japan that it was their military policy to have comfort women, have sexual slavery to comfort, quote-unquote, their soldiers. So, balik tayo sa yun nga ibig ko sabihin. Hindi naman nag-attack ang China sa neighbors niya. Siya naman una in-attack ng Japan. Di ba? Ngayon, itong mga nandyan sa Kalayaan Island, sa Spratlys, ganyan, yung yung attack dyan, yung water hose. Di, water hose nyo rin sila. Kasi bawal magpaputok yata ng baril eh. So nobody starts, an armaments war, di ba? Dapat boxing na lang eh. Boxing doon sa sa dagat, maglagay ng raft. Tapos araw-araw may boxing. Boxing ba 'yon? Oh, araw-araw may boxing, may bunong braso. Hindi po nakakatawa yung pero alam niyo naman ako, di ba? Masyado po akong yung utak ko eh. Gusto ko talaga ma-entertain yung sarili ko with visual images of how can a conflict be imagined some other way. Ito pong problema natin ngayon ay yung OFWs natin. Yan po sanang tutukan ni BBM at ng kanyang administration. Kasi pag sinabi mo po na dagdagan mo ang pera ng military, abay tuwa ang military dyan pag may digmaan. Dami nilang pera niyan. Additional budget yan. Pero mangangamatay naman yung mga tao natin, yung mga kapatid natin, pamilya natin, di ba? At saka, ayaw ko po yung sinabi ni BBM noon na pag nag-attack ang China sa Taiwan, ay hindi naman tayo pwedeng tumingin lang. Magpapadala din siya ng mga sundalo natin sa Taiwan. BBM, hindi mo naman gera yan. Ba't yung mga kaanak namin ipapadala mo dyan, ipapatay mo dyan? Gera yan ng Amerika at Taiwan. Ayan ka na naman. Kasi nga, hindi magaling magdesisyon itong si BBM eh. Lalo na itong crisis, hindi siya bagay sa crisis. Now, this may be the downfall of BBM's administration if he does not handle this very well. Kasi sana po, wag namang lumala itong digmaang ito at umabot sa atin. Di po ba? At hindi na po, at walang maraming mamamatay na Filipino overseas workers. Kasi magagalit talaga ang mga pamilya nila dyan kay BBM. Kaya yung pong sinasabi natin na Commander-in-Chief, yung President as Commander-in-Chief is very, very important to our country because we are a poor country. We are a small country, very hard to defend because we have more than how many thousands, 7,000, more than 7,300 islands. And we are very near powerful countries like China. And of course, we don't have nuclear weapons. So I don't know. We don't have a defense system like the Iron Dome. So I don't know what strategy the armed forces is going to take. But they are trying to assure us na hindi naman naabot po ang digmaan dito sa atin. Sana naman ay tama si General Browner. Dahil sa dami na pong nagugutom ngayon, pag nagkadigmaan pong umabot sa atin ng mga armed conflict na ito, ay lalo naman pong, ano ba yung tawag dyan sa yung, bibilihan na ng
biglaan at magsastock ng pagkain, kawawa naman po mga mahihirap dyan. Wala naman silang pera para ibili ng pagkain na may imbak nila. Ang tanong ko po, bago tayo magtapos, nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin, real time, awake, alive, and aware. Kasi po, kung may digmaan doon, abot na hanggang Dubai, kung saan ang mga Pilipino ay nandoon nagtatrabaho, kailangan na pong Pangulo natin ay nandito sa ating bansa, hindi nasa ibang bansa. At para po maniwala ako na may commander-in-chief talaga ito si General Browner. Dahil doon sa conference niya, hindi ko naman nakita si BBM Well, I have not really seen his press con. I was just told, and I can look it up later. Wala si BBM. Gusto ko makita si BBM kasama si General Browner, real time, to assure us na okay lang po tayo. Sabi ni BBM, may 60 days tayo na imbak na oil reserve. Pag lumala po ng 60 days ang digmaan, ewan ko na po. Gusto ko malaman sa kanya, saan mo kukunin? Kasi sa ngayon, wala na nga mga trabaho ang tao dahil walang bagong negosyo. Kung tumaas pa ang oil ng katakot-takot, tumaas pa. At hindi lang tumaas, kung wala nang supply, paano? Di tigil na mga negosyo, tigil factory, tigil ang transportation. Kalahati po sa Pilipino ay nakakaranas na po ng gutom ayon sa survey. Huwag naman po sanang madagdagan dahil sa digmaang ito ng Iran versus US and Israel at ang nakakabit nating mga concerns ang oil at ating mga OFW. Kung may mga kamag-anak po kayo sa buti na lang po umaandar pa ang internet. Kasi yung mga kamag-anak ninyo ay makikita nyo pa sa video call o ganyan. Yun ang problema kung talagang pati internet ay masira. Hindi po ba? Kaya sabi ko nga, may submarino ba tayo? Ilan ba ang submarino ng Armed Forces? Kasi wala airport sarado Baka naman pwedeng sa dagat dumaan. I mean, I don't know. Hindi naman ako eksperto sa digmaan. Pero kung hindi ka na maka-land trip to Turkey, hindi ka na rin makalipad out of the airport, baka naman pwedeng submarino. Sigurado iniisip na yan ngayon ng armed forces natin. Ang tanong ko lang, nasaan si BBM? Sa crisis na ito, kailangan ang Pangulo natin ay nakikita natin that he is in command as Chief of the Armed Forces of the Philippines. Abangan nyo rin po ako mamayang 4:00 dito sa Net25 sa Usapang Matino. Baka sakaling si General Browner po ay magpa-unlock sa atin at may interview natin. At wag po siyang mag-alala at bawal po ang bardagulan sa Net25. Sa Facebook ko lang po yun. I hope, General Browner, that you will honor us and Net25 by accepting our invitation to be our guest via Zoom today at 1:30 taping for the 4 o'clock show of Usapang Matino. Bawat Miyerkules po sa Radyo Agila, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga,
at alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sana po ay masubaybayan niyo ako, si Attorney Rowena Guanzon, dito sa Net25 at Radyo Aguila 1062 KHZ. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Guanzon, ang inyong lingkod dito sa Usapang Matino.